kaligtasan. Kompleto na ang Biblia natin, hindi katulad ng mga unang mga hinirang ng Diyos, kulang pa po ang kanilang mga matatawag na dapat pagbatayan ng kanilang pananampalataya. So, tapos po, andun na yung katotohanan na namatay ang Panginoong Jesucristo. Ugnay na nga po yun sa atin pong kaligtasan. Binigyan pa niya tayo ng gagabay sa atin, ang banal na Espiritu Santo. At maliban sa banal na Espiritu Santo na yan, na dapat gumagabay sa atin, John 14 to John 16, no po? Ano purpose nun? At ganun din, binigyan din niya tayo na ng talino ng kanyang kaisipan na binabanggit lagi ni Pastor sa 1 Corinthians 2. No? He has already given us the mind of Christ. Ano purpose? Yan. Magiging paulit-ulit si Pastor sa ilang aspeto. Here, sa pagtatapos ng Revelation 16:15, may katotohanan po yun. May maliban sa sinabi ko last Sunday na may pinapipili ang Diyos sa buhay natin. Isa ito na katotohanan kaugnay. Pinapipili tayo kung mas nanaisin natin nandoon sa katotohanan ng normal na pamumuhay sa naisin niya or yung normal na buhay ng nasa mundong ito. Yan. So, yung mga i-define natin mamaya. So, word study muna tayo po para mas makita nyo anong true meaning ng normal. Hindi ko na po kinaya maghagilap. Although nagtingin na ako sa mga pwedeng tignan, concordance, kahit sa... If you do not know it, alam nyo na yon. Tinignan ko na kung saan ko makikita yung word na normal sa Bible. But so far, pwedeng sabihin talaga, sa King James Version ko, hindi na ako naghagilap kasi may ipipresent ako sa inyo na idea. Tulad sa huling pagkakataon, normal na magpaalaala ang Diyos sa kanyang mga hinirang, Revelation 16:15, na pinagpala ka kung ikaw ay mapagmatsyag at sabihin na nga, nandoon sa isang katotohanan na pinananatili mo ang kasuotan na binanggit ko last Sunday, yung wedding, dress na yun, para dun sa wedding banquet na yun. And sabi nga, either ikaw ay mapapahiya dahil makikita ang kahubaran mo. Di ba? Yan yung tema nating tinatapos. So, again, pinadidefine ng Revelation 16:15 na ang normal na dapat katatayuan ng mga niligtas ng Diyos ay doon sa pinagpala, ay doon sa matatawag na nananatili sa kanilang mga dapat nakasuotan, symbolically, pero hindi natin kailangan magputi ng damit. Although tinanong ako nung isang gabi, kasi nagtapos na po ang FS batch natin at makakasama natin sila. Sabi ko, pahabol, mga katanungan sa ating pag-aaral. Ang tanong sa akin, ganun nga daw ka-excited, sabi ni Brother Joey, ang mga kamag-anakin natin sa Pampanga. Pastor, ano ang isusuot namin? Sabi ko, kahit ano po, kahit short pants, babiyahe kayo pero sa kanila, gusto nila meron sila isusuot. May tema po ba? May motive po ba? Parang kasalan. May motive po ba? Sabi ko, ang kulay ng Holy and True Christian Fellowship ay nasa 3 lamang, sabi ko. Either black, red, white. Yan, tingnan, pansinin nyo lagi. Nang pasimulan ni Lord, ang logo, etc., red, black, and white lang tayo.
Yan ang color natin. Matapos tayong manggaling sa asul, manggaling sa kung anong kulay, no? Tayo ay red, black. And yan ay nakaugnay sa mga katotohanan ng Biblia. O sige, ano ang pula? Sumisignify ng dugo ng Panginoong Hesukristo. Ano ang puti? Kabanalan niya. Ano ang itim? Nakaitim nga si Pastor ngayon, sakto. Pati si Brother Danny, para kaming twinning ngayon. Pero hindi kami mag-asawa pero twinning. So, whatever. Ano ang itim? Purihin ng Diyos sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Hesukristo at yung tayo po ay kanyang pinaging matuwid na, the term that, yung ginagamit ko sa Tagalog, that righteousness na meron na tayo, inalis na tayo doon sa kadiliman na yun. Paalaala po yung color ng holy and true na yan. Kaya kahit dun sa mga nanditong mga kapatid ngayon, posible ngayon nyo lang narinig kay Pastor yan. Lahat yan. Kaya nga yung by choice, ginamit ko last Sunday. Ngayon naman yung color natin. No? Hindi pa sa imbento yan ni Pastor. Yan yung naging kulay. No. Hanggang nire-reveal ni Lord in His holiness and truth, ang vision, patuloy na nagre-reveal si Lord. Hindi tayo rito isang teka-tekang ministeryo, gawa-gawa lang, gaya-gaya, putumaya. Meron pong significance lahat ang atin pong mga kaparaanan sa ministeryong ito. And I go back to that. Diba? Tingnan natin ang mga sarili natin dun sa idea na yon dahil pansinin natin, yung aking pinapaunawa na mga idea, hindi po ako masyadong maano ng verses, Sister Jane. Dalawa lang mamaya pagbabatayan natin na aklat. Dito pa rin ako sa Revelation 16:15. No? Pinapakita ko sa inyo na dito mismo sa verse ng ating temang iiwanan, nandoon. Pinapaunawa yung isang idea na yon, isang katotohanan na yon, na ano ang dapat maging normal nating katatayuan. Well, siyempre, bilang hihirangin niya, ililigtas niya, nandun tayo sa pag-aantabay, nandun tayo sa pananatili, dun sa kasuotan na yon, upang hindi tayo magiging hubad at kahihiya-hiya na kanyang mga niligtas. Doon po tayo, no? Sa idea na yon. So, tingnan natin po. Sabi ko nga, yung ating Christian life na yan. Well, God's perspective. Naghanap-hanap po ako ng mga ilang ideas At siyempre, na-acknowledge ko naman po, yan, katulad yan. Pag may kinuha kong comment, idea, akin po in-acknowledge yan. No? At pwedeng gamitin yan. Hindi yan pwedeng sabihin, hindi yan, yung term na yun, yung parang nangopya ka. Copycat. Hindi. Pinipresent ko yung idea sa biblical concept. No? Kasi tao lang ba may karapatan na gumamit ng ganung idea? No. Much more sa Bible. Kasi i-relate ko Kaya kahit kayo pong makakapanood sa amin sa YouTube, pwede niyo po akong tanungin, etc. Alam ko po ang aking pagpapahayag. Diba? Here, sabi dito, it's God's perspective. No? The meaning ng normalcy, it's what? Sabi diyan, yung idea na concept according to His standards. Literally, wala akong makitang verse na merong word na normal. Naghahagilap ako. But the idea, yan yung mga sinasabi ko sa inyo, kung marunong kayo mag-hermeneutics, hindi nyo makikita yung word, pero yung principle nasa Biblia. Anong sample? Isang sample dyan, madaming Kristiyano po mali sa kanilang kaalaman. Patuloy nila ipagpipilitan rapture. Kapatid, walang rapture sa Bible. Other side ito Walang word na rapture sa Bible. Pero yung idea,
nandun. Tulad ng isang lobong pumutok, ganun tayo. Kukunin tayo ng Panginoon sa ulap at bigla tayong mawawala. Ha? Yan po yung mga tamang pag-aaral. Mga kultura, nasisharean ko yung ibang kapatiran nitong mga huling pagkakataon. Aral po ang inyong mangangaral na tumatayo sa inyo sa harapan na ito. And ngayong umaga, ano yung stress out ko po? Yung word na normal, hindi man natin makikita yung word literally na normal. Liba na lang, tulungan nyo ako, idadagdag natin yan sa posting natin, Sister Jane, na hanapan mo nga ako, Sister Jane, ng word na normal. Assignment sa inyo ni Brother Bong. No, yung word na normal. Okay, but anyway, kaya ni Sister Jane yan. Dami nga niyang, normal nga niyang namumulis eh. Normal na namumulis yan. Talagang, here, sabi diyan, according to His standards. Sabi niya doon, sa simula, meron na siyang pinahayagan, pabalik-balik si pastor sa history. Anong sabi niya kina Adan at Eva? Matapos niyang likain ang sangkatauhan. Tumalo na ako kay Adan at Eva, pero actually, pansinin ninyo ang Bible, in the beginning, and then, lagi, no, may pasimula, and then, anong kasunod? Ano yun? I am the Alpha and Omega. Andun din lagi ang katotohanan ng pagtatapos. Isang matalinong mangangaral nung panahon niya, si Haring Solomon, sabi niya sa Ecclesiastes, there is always a time for everything. Time na ipanganak ka, time na physically, sa pananaw ni Haring Solomon, hanggang doon na lang, mamamatay ka. Si Haring Solomon sa kanyang katalinuhan, tandaan nyo ito, mas matalino tayo, lagi ko sinasabi sa inyo. Alam natin na tayo sa panahon ng bagong tipan ay physically mamamatay, yes, but spiritually mabubuhay sa isang buhay na walang hanggan. Alam niyo, ito yung tinignan kong dalawang storyline this week. Nag-aaral ako nagkaka-current events ako kahit yung multitasking ko, kahit kagulo sa bahay. Nagtatry ako sa kaya ng oras ko. Nakaka-break pa ako, nagtitake a break ako. Tinitingnan ko dinadaanan ko yung mga storyline ng mga palapalabas na pinapanood ninyo. Hindi ko naman inaalis yun manood kayo ng mga, may kakayanan kayong pangbayad ng Netflix, Disney Channel, etc. Kahit sila Dia, tinitignan ko sila ng mama niya. Kung ano. Nag-aaral ako ng pwedeng magamit na ilustrasyon. Meron ako mamayang ilustrasyon maganda. Tingnan niyo po. Ano ang normal ng buhay ng may mga sakit? Nandun sila sa ospital. Ang ganda nung eksena doon. Lalo na Dia, pag pinanood mo yun, kasi tungkol yun sa mga artists. Sa mga artists. Sabihin ko na sa iyo yung title, pero hindi pwedeng, yan. Galing yun. Nagtagpo sila sa ospital kasi pareho na silang terminally ill, di ba? Pero paano nila minaximize yung panahon ng buhay nila dun sa loob ng ospital? Yung epekto sa mga mahal nila sa buhay. Ano yung word na nakita ko? Lord, thank you. Nag-ugnay-ugnay. Last Sunday, hindi naging normal yung ating pagsamba. Diba? Kasi nga, normal na nang abala ang dyablo. Pero, hindi tayo naapektuhan na pagtagumpayan natin yun. Ha? Hindi nahadlangan na tayo'y makaawit sa Kanya. Kasi yun naman sinasabi ko sa inyo Dito pa lang hinuhubog na tayo ng Diyos, umawit. Kasi wala na tayong gagawin doon sa takdang panahon kung hindi magpuri at magsamba sa ating tagapagligtas. Balik ako doon sa dalawang storyline na yun. Hanggang sila parehong mamatay, ano yung ginamit ng mga kamag-anak nila? And sila mismong dalawa. Ano yung kanilang dalang emosyon? They want also to have that normal life
na yung anak nila maging normal. Then, ganun din yung ibang kamag-anakin. Kasi mula pakabata, ganun na siya. Meron siyang karamdaman na meron lang takda. Meron din isang storyline na tinignan ko patungkol naman sa mga guro. Katulad ni Sister Ami, mga guro natin officially dito. Pero hindi nagpa-practice ng kanyang pagkaguro. Sa mama ko na mga nagpakasigasig sa kanilang pagtuturo. Andun din yung storyline na maganda. Hindi naging normal o hindi normal daw sa isang teacher ma-in love sa estudyante. Yun yung storyline ng kwento na yun. Mabuti nila Sister Amin na in love kay Brother Jojo, hindi sa kanyang estudyante. Ha? Kasi pwede sabihin, hindi normal di ba? Tingnan nyo lahat ng pangyayari sa minana natin kay Eva at kay Adan. Mula noon, dapat normal mangyayari yung gusto ng Diyos. Pero dahil sumuway si Eva at Adan, hindi na naging normal ang buhay ng sangkatauhan. Kaya, wag na nating ipagtaka. Yung mga everyday lives natin, hanggang sa panahon natin, hindi yan magiging normal dahil andyan ang dyablo. Pero yan, pwede nating gawing normal sa isang katotohanan. Yun yung ipamamanik ni Pastor. Siguro mas magandang ilustrasyon gamitin ko na ngayon. Pero tuloy ko lang muna yung meaning ng normal. Sabi kasi dito, on the term physical, yun yung mga napanood ko, tinignan kong storyline. Now, I go back doon sa sinasabi pag physical, pwede sabihin normal ka kapag healthy ka Pag spiritual naman, paano ka masasabing normal? Nandun ka sa regular. Yun yung idea dito. Regular na pamumuhay bilang Kristiyano. Pakitanong ngayong umaga, yung verse 2, Ma'am Jane, kasi iba yung translation nung binasa mo kanina sa King James. Ano sa verse 2? Every day, ano sabi dyan? Will I, what? Praise thee. Sabi din ng ilang katotohanan ng Psalms, I will praise thee 7 times a day. Kaninang umaga, pagising natin, regular ba na nagpuri na tayo? Lord, may hininga pa ako, buhay pa ako. O Lord, naku, magsasaing pa ako, ako ng kape. Ha? Hindi yun sa concept na regular. Yung idea na pinapakita ko sa inyo, regular ba tayong magbasa ng ating mga Biblia? Regular ba tayong, sabi nga, manalangin? Regular ba tayong, sa spirituality regular ba tayong nagtatalaga ng ating time, talent, treasure yan? Magagraduate na yung mga ating kapatiran sa Pampanga. Sila'y makakasama natin sa November 10. So, may mga decision po kaming ginawa ng council. At hopefully, WTP hanggang Huwebes, malaman ko kung go tayo. Tatapusin nyo rin ba? Para sasabay kayong gumraduate o Christmas party na lang kayo. Kaya yun. Pwede din naman next year. Gawin nating abnormal ang graduation ninyo. Di ba? So, I believe nakukuha niyo yung puntos ko ng normal. Na, yes, kahit nandyan ang abala ng dyablo, kailangan mapagtagumpayan natin yun, makayanan natin, makapamuhay tayo doon sa normal na buhay bilang mga niligtas ng Panginoon. At hindi tayo kayang abalahin, doon sa mga aspeto na yun o concept na yun. Kasi, sabi dito, sa isang katotohanan, yung mga aksyon na yan, yung proper function, yan, yung binanggit ko na kanina. Dahil here, maliban
mismo ang salita ng Diyos sa lumang tipan sa paraan ng pagpapakilala ng Diyos Ama natin sa lumang tipan. But andun sila as the Godhead. No? The Spirit, the Son, step by step nagre-reveal. Pero sa Israel, gusto niya ang Diyos ay, siya as Diyos ay maging Ama nila sa langit. So, andun yung concept. Nagre-reveal ang Diyos. No? Na ito ang gusto ko. Ito ang normal sa mga pinili ko by choice. Di ba? Kaya nga, mabigat talaga ang vision na dinadala natin dito eh. Paano mamumuhay ng may kabanalan at katotohanan. Kaya nga sabi ko, the term, hindi naman ako para maghusga. Meron pa talagang mga nasa kasinungalingang pamumuhay ng mga Kristiyano. Define ni pastor yan. Pero ang pastor, ako'y umaagapay na sa per level of faith, lalago kayo, aangat kayo, magmamature kayo, yung mga nagda-WTP, di ba? Ano ang plan of God sa iglesia? Siya'y lumago. Magamit sa kaluwalhatian ng Diyos, that is the purpose. And siyempre, anong goal is to make disciple tayo. Kaya nga ako, sabi ko sa WTP nung isang gabi, kahit ako, patuloy ako hinuhubog ni Lord sa kapwa ko, mga kaagapay, leadership. Andyan sila. Mga pangyayari. Mga kamanggagawa na kahit yung mga bagong henerasyon natin ng children ministry, patuloy akong nauhubog. Nakikita ko sila. No? Nandyan sila. Yung mga talento nila, kaya na nilang ibigay. Dalangin ko, hindi sila pinipilit lang ng mga magulang nila. Hindi sila pinapangakuan pagkatapos nito, Joanna, magja-Jollibee kayo ni Papa Jojo. Mga ganun. Si Kayla kaya? Kayla, anong bribery nila daddy, mami sa'yo? We're going somewhere? Where do you go? Well, but, balikan ko yung pangyayari. Mula noon, hindi naging normal ang buhay ng mga hinirang ng Diyos dahil sa kasalanan. Pero, itong magandang balita ng bagong tipan. At nauso ito eh. Nauso ito matapos ang pandemic. Nung pandemic, nauso yung word na ito eh. Alam niyo yung bagong word na yon? New normal. Di ba? Narinig niyo na yung new normal? Ano yung new normal? Nauso na ang delivery, di ba? Nauso na ang, kung ano, new normal. No? Kayang kaharapin. O new normal, nagpe-face mask. New normal yan. Sabi nga, para makapanubalik dun sa dating normalidad ng kapaligiran. Pero actually, sa buhay Kristiyano din, there is this term, new normal. Bakit? Eto na. Nang ialay ng Panginoong Hesukristo po ang kanyang buhay para sa kaligtasan ng sangkatauhan, at yan po'y para sa lahat, hindi po para sa amin-amin lang. Sa mga nakakapanood sa amin sa YouTube. Pangsangkatauhan na siyang kikilala sa Kanya, magsisisi sa kanilang mga dating naging abnormal na buhay. Dahil sa kasalanang minana sa mga ninuno po natin ng sangkatauhan, si Eva at Adan, eto na po ang binigay na pagkakataon. Kaya nga ang ganda ng idea eh. Kung new normal, kaya yan yung tinatagurian ng John 3:3, unless a man be born again, he cannot enter that kingdom of God. That's the new normal idea also in the Bible. Wala talaga, I don't know, basta Ma'am Jane, hindi na ako naghagilap ng word na normal. Kasi meron akong dalawang i-emphasize na mga uri ng iglesia na naririto po. Pero daanan ko lang po muna lahat itong mga idea na ito kasi ito yung puso ni Pastor. Di ba? Sabi diyan, ang new normal is a way of life or habit that initially sabi nga diyan, is different until it becomes common.
Yan. Kaya nga yung new normal dati, di ba? Ang problema sa Kristiyano, dapat yung dating buhay natin, kaya nga, di ba? Tinatagurian tayong naipanganak muli, nababago, natuturuan tayo. Alam nyo, as of now, si Aya, ang dami na naming naituturo ni Sister Michelle. Di ba? We're hoping nababalansin namin siya sa mga dapat na emotions niya, kilos niya, and then, much more, yung spiritual nung bata. Ayaw naming lumaki siyang abnormal. Gusto namin lalaki siya sa Diyos. Ano po? At sabi ko kay Nadia, napapanood niyo yun eh. Pwede ko siguro gamitin yung ang ganda nun. Term ko lang hindi ko para i-promote. May magandang pinapanood si Dia, part 2 na daw ngayon. Yun yung laman ng mga emotions ng isang tao. Ganda yun. Panoodin niyo na. Pero mamaya ako babanggitin, hindi ako babanggit na. Ganda. Nanonood din ako pag mga, kung ano pinagkakabalahan ng mag-ina ko kaya tinitingnan ko din. Normal ba itong pinagkakaabalahan nila? Tinitingnan ko di ba? Kasi, sabi diyan, sa ilang aspeto, di ba? Until yung na yon ay masasabi talaga na it is already common. And kaya nga, pag hindi na common, hindi na pwedeng sabihin normal. Kasi dapat, ang common sa isang Christian, yes, hindi naman tayo perfect pa. Wala pa pong perfect. No? Pinoprocess pa tayo, paulit-ulit si Pastor, from glory to glory. Paki-check nga po ulit ang inyong mga flowchart. Ito po ang normal na flowchart. Invisible. Hindi po ako yung kalbong may salamin. Ito po yung invisible flowchart. Malaki ang for God's glory. Ito ngayon, may panahong manghihina, so magbababa ang flowchart mo ng konti lang po Tapos, babawi na naman, mataas na naman, so dapat pataas ang inyong flowchart. Hindi yung konting pataas, malaking pababa, konting pataas, malaking pababa, sa papunta flowchart ninyo. Ano po? Here, very clear, hindi yun normal. Ang normal na flowchart, kahit ang mga business corporation, walang perfect na diretsong line pataas. Hindi yun normal. Hindi yun normal. Kaya nga yung mga matatalino, pag masyadong matalino, pag sinabing genius na, alam niyo ba mga genius, kahit yung dati nating senador, ano nang term doon? Abnormal na. Di ba? So walang perfect line. Walang perfect Christian. Okay? Entendido yun. Done deal yun. Walang perfect Christian. Pero laging pahayag ni Pastor, we can be the best for the Lord. No? We glorify Him. May panahong manghihina tayo. But again, Lord, this should be normal sa isang Christian. Sabi ng Proverbs, ang righteous man, kahit ilang beses matumba, babangon. Babangon. Aayusin yung kanyang pagkakamali. Kaya ang sabi din ng Proverbs, hindi ko na mababanggit yung verses, ang haba dadami. Ang matalino, nagpapakorek. Mga teacher natin, di ba, Ma'am Marie, di ba? Educator Sister Michelle, ayan. Hindi ko nabanggit pala si Ate Marie kanina, teacher din pala yan. Mabuti na lang si Brother Nerio din na napakasawa, hindi estudyante. Kasi hindi normal yun. Hindi normal yun. Ngayon, nakakatuwa. Ito yung ilalastly ko na ilustrasyon. Ano ang word na normal? Sabi dito, it is an adverb, no? / than an adjective. Akala ng iba adjective to normal. No, it is an adverb. Meaning to say, ayan, sabi diyan, dinidefine na ikaw ay sa aspeto na yon, you are an
average person and you follow a group o the group, but actually, sabi dito, normal Christian live as best as they can for our Lord and Savior. So, tignan niyo po, maliban sa mga propetang nangaral, Panginoong Jesucristo, mga alagad na niya, at ito nga po, siyempre, again and again, sinasabi ko sa inyo, yung katalinuhan ko din po, kinukuha ko po yung concept ko doon sa katotohanan ng salita ng Diyos. Si Apostol Pablo, nagpaalaala siya sa dalawang klaseng Kristiyano. Okay? Pakidefine na, kasi mamaya mag-anointing of oil tayo last Sunday. Pagkakataong makapagsisi tayo. Kasi katulad nitong dalawang book na ito, sa mga churches na pinahayagan ni Pablo, nagpaalala siya. Number 1, ang iglesyang modelo. Pag sinabing modelo, hindi perfect. Example ka lang. Okay? Yan yung mga word study dyan. Walang perfect church, pero sila ay isang modelong iglesia. 1 Thessalonians 1:7. Okay? Pero anong idea talaga na gusto ko ipakita sa inyo doon? Sa 1 Thessalonians 5:23, ayan. Andyan yung binabanggit na napakahalaga. Na makita sa isang modelong Kristiyano. Ito lang pong dalawang verse, basahin lang natin to ha. Ma'am Jane, ito lang maipost mo, okay na ako. Pero kung makakakita ka pa ng mga word na normal, okay din sa akin yun para hindi na ako masyado napagod. Pero dito tayo sa 1 Thessalonians 5:23. Sabi po dito, saglit po at I'm trying my very best maging normal. Hindi ko din po nadala ang aking salamin. Hindi ako normal ngayong umaga. Wala ang aking extra mata. So, pakisabayan na lang po ako, 5:7. Sabi po dyan, 5:23. And sabi po dito sa 5:23, and the very God of peace sanctify you holy, meaning kabuuan, and I pray that God, your whole spirit, di ba? And soul and body be preserved blameless unto the coming of our Lord and Savior, Jesus Christ. Meaning blameless, hindi ka perfect, pero binabalik mo sa normal na standard ng Diyos ang pangangatawan mo. Anong sabi ng mga Bible sa pangangatawan? Ang normal na hinirang ng Diyos ay nilikha niya sa wangis at larawan niya, but sa 1 Thessalonians, ganun din na binabanggit, sa kanya na ngayong kabanalan at katwiran. Meron yan, di ba? Makikita ano ang dapat na ang katawan mo ay templo ng banal na Espiritu Santo. Hindi mo yan dapat nilalamanan ng kung ano-anong bisyo. Kasi ang sino mang nagwawasak ng templo ng Espiritu ng Diyos, wawasakin niya ng Diyos. So, ang standard na isang Christian, goodbye na tayo dapat, no? Doon sa mga dapat. Iko-correct yung dapat i-correct. Walang perfect. Through the power of the Holy Ghost, ayan, mamaya mag-anointing tayo eh. Baka may kahinaan tayo, di mag-recharge tayo ngayon. Magpatulong tayo. Ito, body, whole spirit, body, spirit, and andito eh. Walang dahilan, no? Pwede pala eh, pwede. Spirit, well, siyempre, karga tayo, spiritual. Mga kaalaman. Dami pang issue eh, pwede akong banggitin. Pero minamaximize ko yung time ko. Kasi napakaganda nung final illustration ko eh. Ngayon, ito. Sabi din po dito, kinontrast niya ang model church sa isang beep, carnal church. Pag sinabi kong carnal church, ano ang carnal church sa Bible?
Korinto, di ba? Korinto. Ginamitan niya ang Korinto ng mga kamangha-manghang aral na galing lang sa kanya, sa Panginoon, sa kanya, kay Pablo. Andun yung mga naging paalaala niya kung nagbabasa tayo. Pero ang sabi niya sa Korinto, ang napakaganda din po, 2 Corinthians 13:5. Ano sabi niya sa 2 Corinthians 13:5? Basahin lang din po natin ha. Ito kasi yung dalawang verses na mahalaga kay pastor para ipaunawa kung normal tayo o hindi. Ayan. 13:5. Anong sabi po dyan? Napakahalaga po. Ang sabi po dyan sa 13:5, examine yourselves whether ye be in the faith, prove your what? Own selves, know ye not your own selves, how that Jesus Christ is in you, except ye be reprobates. Reprobates. Alam niyo ano meaning ng reprobates po? Reprobates? Hinayupak. Sorry po. Hindi ka totoong anak. Yeah? Hindi ka totoo. Hindi ka totoo. Reprobates. Yeah? Hindi ka totoong anak. Paalala lang po bago tayo mag-anointing. Kasi, tingnan niyo po kung bagay pa kayo. Tingnan niyo po kung normal pa tayo. Kasi baka tayo po ay nasisingitan ng kung ano-ano na. Kasi may dalawa pa po akong verses dito. Sister Jane, post mo na lang to ha. Pahabol na lang ito. Kasi yung 1 Corinthians 6, andito nga yung paalaala Pakibasa na lang po yung buong 1 Corinthians 6. Doon sa mga karnal na Kristiyano. Doon naman po sa mga example or model church, Thessalonica. Ang sabi po dyan sa 1 Thessalonians 1:7 nga, di ba? Sila ay examples sa kapwa nila, mga Kristiyano. Bago po tayo magtapos at mag-anointing, Ninong Bong, bahala kayo sa anointing. Si Sister Michelle, madami kaming katatawanan sa bahay. Ongoing kami. Halo-halo din minsan ang laman ng kanyang isipan. At totoo to, pag marami ka sa subconsciousness mo, mapapanaginipan mo yan. No? Marami kang iniisip. So, sa ministry, ang dami naming mga pinag-uusapan. So, kilala niya ang personalidad ni Sister Geraldine. Yan, Ma'am Geraldine, kasali ka dito sa kwentong ito, ha? Makinig ka. Kilala siya ni Sister Michelle na ganito ang kanyang katawan. Kaya doon sa panaginip ni Sister Michelle, magkakampi sila. Oo. Ha? Sinista nila yung isang kapatiran na mamaya ang endpoint nun. Bakit ka sumama sa family day na ito Isang linggo ko pa lang nanganak. Ha? At nasaan yung anak mo? Nandun sa ate ko. Pero sasama siya sa family day. So, naninita yung dalawa. Yan yung excited. Galing Kasi alam ni Sister Michelle, si Sister Geraldine, hindi rin yan papayag ng mga ganon. Di ba, Sister Alam ko yun. Talagang, bakit iniwan mo yung anak? Ganon. Pinapagalitan daw nila yung isang... Sa panaginip po yun. Panaginip lang po ito halo-halo na ang panaginip ni Sister Michelle. Tapos, doon sa panaginip na yon, may tayo din siya ng mga katotohanan na naghahalo-halo. Dahil sali ko na si Ma'am Joyce dito. Alam ko mahal ni Sister Michelle si Ma'am Joyce. Lagi si Sister Michelle maingat sa subconsciousness niya, bumanggit. Kaya pag binabanggit niya na, Eunice, yan na lang ang magiging anak mo, ha? So, siyempre, inaalala niya bigla, nakikinig siya. Baka napakinggan yun ni Joyce, kawawa naman si Ma'am Joyce, na nag-iintay ng kanyang blessing
ni Brother Edmar. So, naghahalo-halo yun sa kanyang mga kaisipan, etc., etc. Okay ba ma? Dahan-dahan ko ito ipipresent para maganda yung climax. And then, ito na. So, sa kabuuan, maraming laman ng utak ni Sister Michelle. Di ba? Dala-dala niya, etc. kami. Matapos ang mga ilang eksena, minsan naalala din niya si Benjo. Ayaw niyang bumanggit kay Benjo na, yun nga, kaya ginagamit na namin magpapastor si Benjo. Andiyan ba si Benjo? Parang wala yata si Benjo ngayon. But anyway, doon. Siyempre, pag bumabanggit kasi si Sister Michelle, siyempre, nag-iingat yan. So, nandun yun sa kanyang subconsciousness, di ba? Tapos, maliban sa iba-iba pang eksena sa church, eto ang magiging hindi normal na panaginip niya. Dahil siguro nasa isip niya yun, na hindi pwede mangyari yun. Napanaginipan niya, yung binabanggit kong nanganak, si Sister Ningning. Pagamit lang, Mama. Huwag mo ako'y didemanda. Hindi magiging normal, di ba? Sabi daw ni Sister Michelle, tanda mo na, ba't nanganak ka pa? 56 years old ba, ma'am? Tama, 56, no? Pinapagalitan nila ni Sister J, si Sister Ningning, doon sa panaginip. Tawa kami ng tawa sa normal ba kayang manganak si Sister Ningning sa tingin ninyo? Ilustrasyon lang po. Buhay Kristiyano natin. Hanggang 60 years old. Pwede pa. Normal pa daw. Pero manganak ng walang asawa, di ba? Manganak, iwanan sa ate, yun yung, kahit sa panaginip, hindi normal. Kaya sabi ko, galing na ilustrasyon to, gagamitin ko to. Although, Mama, yung idea, no? Yung idea ba na, hindi normal yun. So, ganun din na maraming katauhan sa Bible. Hindi normal na si David ay matukso kay Bathsheba. Hindi yung ganun. Hindi normal dapat na ganito. Hindi normal na ang mga kaparian, Pariseo, Saduceo, ng panahon nang dumating ang Panginoong Jesucristo ay mga ipokrito. Ha? Kasi dapat silang leaders ng bansang Israel. Dapat pinapatupad nila yung dapat. Anong sabi ng Panginoon sa kanila? Kayo ay mga bulag at inaakay nyo yung mga kapwa nyo bulag. Saan kayo papunta? Yan, maraming churches ngayon na ganyan. Ang taga-akay nila ay bulag. No? So far, normal pa naman ang vision ni Pastor. Pwede pa ako kahit madaling araw. Okay ako. Huwag lang dito kasi wala na, hirap na talaga ako bumasa. Kaya nga, nagpapahiwatig na ako ulit eh. Ninong Bong, pakihanap nga ako ng mga giant print ulit ha, kasi itong pinadala niyo sa akin dati, luray-luray na eh. Nakakaya naman kung riregaluhan niyo ako sa anniversary. Normal ba yon? Hindi normal yon. Ang normal, mag-iintay ka, pastor. Nang papadalhan kita, pastor. Asan sila dito? Sagot ko na yung balikbayan box, sir. Joke. Diba? And, siyempre, pag may sakit ng mga anak, may pangangailangan, pwedeng sabihin nyo, hindi normal ang sitwasyon ko ngayon. Baksak ako sa klase, hindi normal. Natanggal ako sa trabaho, hindi normal. On the other side, normal pag ikaw ay inuusig, kaya, salamat Lord. Normal pala ito na ako'y usigin ng dyablo. Pero kung ikaw nga daw ay inuusig dahil talagang ikaw yun, sorry. Kaya Ma'am Ningning, huwag ka ma-worry doon ha. Hindi yun biblical prophecy ni Sister Michelle na manganganak ka pa. Kasi ano na yun done deal na yun. Idea lang. So, nandun yun halo-halo. And syempre,
yung kabuuan ng ating buhay Kristiyano. So, sa mga kabataan, and I thank the Lord, praise the Lord, di ba, Kyla, naging normal na yung iyong vision, no? Praise God. That's the normal. So we appreciate it more, na ba? That God has put back that vision into normal as you are now dun sa edad mo. And here now goes sa aking pagtatapos, Revelation 16:15. Hindi normal na mapahiya tayo bilang Kristiyano sa darating na panahon. Ganda ng ilustrasyon ng teacher natin kahapon. Hindi ko siya para itaas. Kung nanood kayo sa children ministry, naka-join kayo. Yung aspeto ng kanyang level ng pagtuturo sa mga bata, ang ganda eh. Yung sabi niya, yung maiwan kayo ng service ninyo, di ba? Yung ganon. Yung aspeto ng maiwan kayo sa sasakyan yung airplano, sa bus. Oh, yan. Kasi wala na pong one way lang po yun. Isahang biyahe lang yung pag-angat natin sa ulap. Wala na pong second time around. Wala kang mababasa sa Bible na third coming of the Lord Jesus Christ. Wala na pong third coming of the Lord Jesus Christ. Hanggang second coming lang po. No? And I hope mapahayag sa atin that there is this new normal na babaguhin ni Lord ang mga pangyayari. And someday, isang buhay na walang hanggan, magkakasama po tayong lahat. Hindi po masasayang ang ating pananampalataya. Pay twister ni Pastor. Pastor, paano kung yung mga pinapahayag mo ay hindi totoo, lalo na sa mga baguhan namin? Ito naman po lagi kong sagot eh. Kung hindi po ito totoo, at least naranasan kong makapamuhay ng isang paniniwala na galing sa salita ng Diyos. Ano po? Naranasan kong makapamuhay. Kung hindi man ito totoo, naibigay ko ang buhay ko, ang oras ko, time, talent, and treasure ko sa isang uri ng buhay. Ihahambing sa mga nasa mundong ito na patuloy na mumuhay, sorry po kung kayo yan, sa kamunduhan. Nagpapabaya sa mga asawa, sa mga anak. Ha? And ganun din, paalala sa Christians to, kaya ang ganda ng panaginip ni Sister Michelle eh. Merong mga magulang na Kristiyano, nagpapabaya pa rin sa mga anak. Okay? May mga anak din na Kristiyano daw, hindi sumusunod sa mga magulang na Kristiyano. Vice versa yun, naturo ko na yun eh. Siyempre, ang dapat natin sunding magulang ay nasa Panginoon. Ha? Pero kung ang magulang mo, gagawin kang japayuki, pwede ka na, lalo na kung nasa tama ka ng edad. O yung mga magulang na ibibidyo kayo, sex, yung mga ipapakita kayo sa mga pedophiles, pwede nyo yung suwayin. Kasi, hindi yung tunay na magulang. Kaya nga, ang pinapakita ko sa inyo dito, wag na yung unbelievers, tayo. Kaya nga, nandun na eh. Ongoing, binabago ng Diyos ang buhay natin per level of faith. Paulit-ulit si Pastor, meron talagang mabilis lumambot, laga lang. Yung iba, lalagyan ng tinidor, palito, hanggang pag hindi kinaya, i-pressure cooker. Ha? Pag hindi kinaya, dadalhin na doon sa bakery, yung pugon. Ganun yan eh, kanya-kanya level. Pero, does it mean, ngayon mag-anointing of oil tayo, wala yung kapangyarihan ng Diyos baguhin ang ating mga buhay. Dalhin tayo sa tinatawag na new normal. No? That is the challenge, di Pastor. I hope, Lord, bago ka dumating, kung totoo man, October 2, kung totoo man, 2025, na kinukondisyon ng mundo, ang sangkatauhan na may panibago na namang disease X, etc., magbabawas na naman ang populasyon,
para makontrol ng Antichrist, yung mga pinupost ko, no? Ang sangkatauhan, done deal na yung mga mapapahamak. Doon sila, kasama ni Satanas. Actually, nandadamay na lang si Satanas sa mga Kristiyano pa na pwede niyang mahatak. Kaya nga, Matthew 24, di ba? Even the elect will be deceived. Naging maingat po tayo. No? Panatiliin po natin na nandun tayo sa normal na buhay sa Panginoon. Hindi po yun sa normal na mga samahan pang mundo, paraang pang mundo. I hope today, yun po hilingin natin, dahil kahit si Pastor, hindi pa po ako perfect. Alam ko, hinuhubog pa rin po ako ng Panginoon doon sa tamang aspeto na yun, ng standards niya. Kaya nga, sa mga nag-FS, you know your enemies. Sa mga nasa WTP, yung magko-quantify kayo, ko-qualify kayo doon sa workman approved by God. Walang gagawin ng jablo. Ito normal niyang trabaho. Tuksuin tayo, magsinungaling, linlangin tayo, etc., etc. Pero ano din dapat ang normal na buhay ng Kristiyano? Ibinigay na po sa atin lahat ang paraan. Mamuhay po tayo bilang mga normal na Kristiyano. Andyan po ang Biblia, andyan po ang mga agapay ng mga tinagurian talagang nararapat na mga mangangaral. Hindi po kami bias dito. Magbasa po kayo ng inyong Biblia. Tignan niyo po kung tama ang ipapatupad. Kasi kahit si Pastor, andun nga po ang kalungkutan ko Dalawang pastor na naman daw. Pastor yun, no? Hinuli. Yung isa namang pastor, sikat ngayon dun sa kongreso. Hindi po totoong pastor yun. Kasi ang totoong pastor, naglilingkod sa Diyos, hindi sa bayan. Hiwa-hiwalay po ng trabaho yan Prophet, priest, and king ng panahon sa lumang tipan. Hiwa-hiwalay po yan ng gampanin. Kaya nung pakialaman ni Saul, yung trabaho ni Samuel, ano nangyari kay Saul? Hindi niya pwede pakialaman yun, siya yung mag-aalay. Nainip siya, hindi niya naantay si Samuel. Tanggal ang kanyang pagkahari. Ganon din yung mga propeta. Yung propeta, sa kapwa niya propeta, naniwala siya kasi propeta daw yon. Sabi sa kanya, hindi, mag-stay ka pa dito. Pero ang sabi ng Diyos sa kanya, pagkatapos mong manggaling sa propeta na yon, umuwi ka na. Pagkatapos niya, natulog siya doon, ano nangyari sa lumang tipan? Kinain siya ng leon. Tama ba? Tingnan ko yung mga nagbabasa Brother Jojo, tama ba? Hindi ko babanggitin yung mga chapters of verse. Basta, gusto ko nagbabasa kayo Kasi nagbabasa si pastor. Pumapasok na lang yan, ilustrasyon yan. Ngayon, pag hindi kayo makarelate, ibig sabihin, hindi kayo nagbabasa. Ibig sabihin, posible, nalilin lang ko kayo. Katulad niya, pag sinabi ng Bible, gwapo si pastor. Ano yung reaksyon? Ayaw niyo tanggapin? Totoo yun. Sabi sa Bible, walang anak ng Diyos na nilikha ang Diyos na pangit. Everything was good. Di ba? Siyempre, kidding aside lang po. I hope mahikayat namin kayo sa isang normal na buhay Kristiyano. Huwag na po tayong umayon sa buhay ng mundong ito, paraan ng mundong ito. Tayo po'y magtalaga. Ninong Bang, Ninang Jane, sige, can we have your anointing of oil song along the way? I call on the leaders. Leaders, sa inyong mga tahanan po, sa mga baguhan, paki-ready ang inyong mga oil, baby oil.
Wala po yung himala, tulad ng kinanta nila Brother Bong kanina, hindi po naghihimala yung mga oil na yan. Ang Diyos po natin na naghihimala. Diba? Yan po ay simbolo lang ng muli, magpapasakop tayo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo. Hindi tayo magiging hari o magiging pare o magiging ano man dito. Simbolo lang po yan. Ano ba? Yung anointing of oil. Meron po tayo niyan dito kasi nasa Bible yan. Yung sabi daw ng isang wala na daw yan dapat. Punitin nyo ang James 5. Kung nanonood na naman ang mga espiya mo sa amin, punitin nyo po yung James 5. No? At nakakalungkot po, puro kayo abnormal sa inyong pananampalataya. Tayo po ay magtalaga ng atin pong mga tagapangalaga. Ali po kayo. Normal ba kayo ngayong umaga? Normal kayo. Okay. Kasi baka hindi tayo karapat-dapat dito sa harap. Baka kidlatan tayo dito. Bigla, bisyum. Si Aya, ganun eh. Bisyum, baga di ba? Baka kidlatan tayo dito. Parang pilot. So, kabuuan po, si Ma'am Lorna, I hope so. Anong update? Si Ma'am Geraldine, sila Pastor Bong, Sister Jane, and Sister Michelle. Kahit sila Brother Joey, abnormal po yung kanilang lugar ngayon. May piyesta, hindi po sila nakalabas sa kanilang kalye. So, sama po tayo lahat tatayo sa pagtatapos ng buwan na ito. Inahanda namin ang bagong buwan sa isang buhay na matatawag na normal. Ma'am Ningning, baka wag magdadamdam, hindi normal magdamdam sa Holy Andrew. O nga baka yun yung mga miracle ng virgin birth. Si Sister Michelle yan, Sister Michelle yan. Sige po. But, anyway. Hindi yun normal pag nangyari yun, ma'am. Hindi normal yun pag nangyari yun. Napakagandang ilustrasyon nun, di ba? Parang hindi normal. Hindi prophecy yun. Hindi prophecy. Sige po, sa inyong mga tahanan, pray for your loved ones. Ngayon, kung hindi po normal ang inyong mga relasyon, nag-aaway kayo, anak sa magulang, asawa, mga kamag-anakin, pray po natin. Just touch them, pray for them. Mga anak na may sakit ngayon, hindi normal ang temperature, just pray. Ang sabi ng sabi ko, 2 Thessalonians kanina, body, soul, and spirit. Pwede po. Symbolically. Yan. So, nandito po si Pastor. Andyan po ang aming YouTube, pag meron kayong naisin, at sabihin niyo, Pastor, bakit niyo akong tinawag na abnormal na Kristiyano? Kasi abno ka talaga. Abno ka. Diba? Tayo po'y magtalaga. Right, sir. Hinihirang nila, sabi nga ni Pablo, Timothy, ingat kayo, Titus ang inyong papatungan ng kamay. No? Kasi iba-ibang aspeto yon. Pero may mga pangkalusugan ng karamdaman, ina-anoint din po yun. Hindi lang sa lumang tipan na ina-anoint yung altar, etc. Alam nyo, pag hindi po marunong ang mga ngaral, mawiwindang po kayo sa kanilang mga katuruan. And I hope, tingin lang po kayo ng mga matatawag na katotohanan na nakabase po sa salita lang ng Diyos. Tayo po manalangin, Ama, ugnay po sa awitin, Lord, let your anointing be upon us this morning. Lord, wala kaming kakayanan. Wala kaming lakas lagi. Nagpaparecharge po kami sa pagtatapos ng buwan na ito ng Septembre. Marami po kaming mga matatawag na hindi naging normal na uri ng pamumuhay bilang mga iniligtas mo na. Lord, binibigyan mo kami patuloy ng pagkakataon sa isang bagong buwan ng Oktubre. Lord, samahan kami. Lord, mula sa mga iba't ibang aspeto ng 2 Thessalonians 5:23. Lord, pampisikal man po ang aming pong hindi normal na katatayuan ngayon sa pangkalusugan. Kayo yung Diyos na pinapahayag ng Bible, Lord, na normal na nagpapagaling ayon sa iyong kalooban na magiging paggamit pa sa aming mga buhay. Ganon din po sa aming mga aspeto ng amin pong tinaguriang, Lord, kaluluwa, na someday, Lord, ipapanumbalik mo at ang lugar na paroroonan namin.
Lord, sa paraiso na binabanggit, ang bagong paraiso. Lord, yung kaluluwa na yon, yun po yung buhay na walang hanggan na magkakaroon, Lord, yung kaluluwa na yon. And sama po ng aspeto din po na matatawag na mga kaalaman pa po namin pang spiritual. Lord, again, empower us, makapamuhay pa habang inaantabayanan po namin nang makapamuhay pa po ng normal habang inaantabayanan pa po namin ang inyong muling pagbabalik. Lord, hiling namin, sinisimbolo ng anointing of oil namin sa araw na ito, ang normal na buhay bilang mga hinirang mo. In Jesus' name. Amen. Amen. And purihin po ang Diyos at siya po ang patuloy maluwalhati sa mga katotohanan, no, na naririyan po